When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Amen! Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa tanghaling ito ay muli nagkasama-sama po tayo sa isang paboritong noontime show. Walang iba kundi ang Baptist Lunch Father's Edition. Usapang panglalaki, usapang pang-ama ng tahanan. Maraming salamat, partner, sa good afternoon. ating programang ito at muli nagkasama-sama ulit tayo. Amen. And of course, binabati ko po ang lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay ng isang mapagpalang tanghali. Gayon din po, binabati ko rin po ang aming area, ang West Bank family, lalong-lalo na po ang mga katatayan ng West Bank family. At gayon din ay aking binabati din, partner, yung aking pamilya, si Sister Cynthia at maging ang aming dalawang anak. At salamat sa Panginoon na muli ay bahagi muli tayo ng mga prinsipyo na magmumula po sa salita ng Diyos. Kung kaya wag po kayong aalis, mga kapatid, dahil marami po tayong
magagandang usapin na magmumula po sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Partner! Amen. Magandang tanghali siyempre sa lahat ng mga viewers natin, especially sa mga tatay at mga nanay din na nakatutok sa atin. At sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, magandang tanghali po sa inyo at sa inyong grupo. Magandang tanghali po sa lahat na nandyan. At siyempre doon sa aming area, ang Makati Central Family, magandang tanghali sa lahat ng mga miyembro ng Makati Central, sa mga tatay, mga nanay at mga young people. Tumutok po tayo sa programang ito at tiyak na kailangan natin ang mga bagay na mapapakinggan dito. At siguradong tayo ay mabibless, mga kapatid, sa mensahe o sa mga usapin na pag-uusapan po natin. At sa aking pamilya, sa aking magandang asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo at sa aking mga anak na ngayon ay nasa bahay. At yon mga kapatid, Amen. umpisahan na natin ang bakbakan. Amen. Pero batiin muna natin ito. Itong mga nandito. Nais mo natin batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa. Si Ma'am Belia Quiñones, Makati Central yan. Makati Central. Gayon din po si Abraham James Dayayon, Saan Centralist. yan? Centralist yan? oo. Si Sir Jason Juliano. Siyempre, sa South Border South ata Border ito, yan? Oo. Mhm. Sir Okay. Cesar Dios, Makati Central Makati Central. Sa Father John Kilayko. yan. Ano yan? Manila West. Manila West. Manila West. Oo. Si Sir Gabi Hacker Pakba. Pasay West. Pasay West. Okay. Pasay West. Kaya kasama po natin sila. At magandang tanghali po sa bawat isa. Gayon din po si Ma'am Helen Kapundang. At si Ma'am Lydia Patricia Fusin na idol ni Ma'am Gabi Pakba. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin at sa mga magsusubaybay pa. At ipasa po natin yung mga link na natin upang magkaroon po tayo ng baging pagpapala po tayo sa mga katatayan. At of course, tulad nga po ng sinabi natin na ang inyong comment ay napakahalaga para po sa atin. Maaring ito ay tulong sa amin ni Sir Rudy at sa tulong din sa mga kapwa nating tatay, maging sa nanay na nasa programang ito. Yeah. Amen. Kasama rin natin Sir Rudy, siyempre, yung asawa ng aking my friendship, si Mama Melody Alarba. And of course, Sino? Andito si Sir Rainel More. Yun, Ah. isang magiting na tatay. Si Rani del Crampatanta. Ay, dyan na si Rani Del Crapanata. Siyempre, tatay na rin yan eh. Oo, siyempre. At Alam batiin nyo, ko lang, Brad, ang Yeah. nang maligayang pagbabalik ang mga builders natin. Yes. Dito na sila. Amen. sa successful mission. Amen. At isang malaking accomplishment na naman ng ating simbahan na makapagtayo ng pagtitipunan That's ng right. ating mission doon po sa Sapang Dalaga. Oo. Kaya nga talagang napakapalad talaga, of course, ang ating mga missionary dahil mas pinabibilis ng ating mahal na pastor ang gawain ng ating Panginoon upang lalo pang lumawak Yes, ang amen. impluensya ng salita ng Diyos sa bawat lugar. Lalong-lalo na po sa mga pamilya na walang sariling simbahan. Yun po yung mahalaga po sa lahat eh. Yung ang bawat pamilya ay mayroong tinatawag na simbahan. Ano po? Kaya minsan kasi hindi lang natin po nabibigyan ng pagpapahalaga ang ating simbahan. Pero alam niyo po ba na napakalaking tulong ng simbahan sa bawat pamilya. Ano po? Gayon po. Kaya nga sa akin personally, mataas po ang pagtingin ko sa simbahan. Yun. Ano, lalong-lalo na po sa ating mahal na pastor. And of course, kasama rin natin partner si Sir Garland Alcantara Violante, no? Kilala ko yan. Oo, ito yung ating pinuntahan nung nakaraang Martes, no? Yun. At talagang nakita mo yung
pagpapala ng Diyos sa pamilya ng Violante. Amen. Talagang napakaganda, pati yung testimony ni Sir Garland Yes. ay talagang makikita mo talaga yung kamay ng Diyos sa kanyang pamilya. And of course, advance happy graduation, Sir Garland. Yun. At, kasama Congratulations ito, na rin. Congratulations. Of course, talagang magtatapos siya sa ating Bible School. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon sa susunod na hakbang kay Sir Garland Violante. Ano po? Kaya nga napakahalaga talaga na meron tayong salita ng Diyos sa atin, lalong-lalo na sa atin bilang mga leader ng tahanan, tinalagang ama ng Diyos sa ating pamilya. Kaya nga mga kapatid, katulad ng ating usapin nung nakaraang linggo, Sir Rudy, yung magkaroon tayo ng standard. Ano po? Alam niyo po, kung meron pong pinakamataas na standard sa loob ng tahanan, ay walang iba na dapat tayo yon, mga tatay. Dahil tayo po'y nagli-lead ng ating pamilya. Na magkaroon po tayo ng mataas na pamantayan. At That's right. sinabi pong standard, ito po yung pamantayan. At ito po ay tumutukoy sa prinsipyo. Ano po? Kaya nga kung meron pong maprinsipyo sa loob ng tahanan, tayo po dapat yon, mga tatay. At of course, saan po natin kukuhain yung ating mga prinsipyo? Kundi lahat po ng ating prinsipyo ay dapat magmumula po sa salita ng Diyos. Yun, na dapat amen. talagang yung pamantayan natin, yung pamantayan natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. The highest authority in our home must be the Bible, the Word of God. Upang Amen. magkaroon tayo ng mataas na kalidad ng ating pamumuhay. May mahalagang, may pagpapahalaga tayo sa ating pamilya na siyang unang ibinigay ng ating Diyos sa atin na pangasiwaan natin yung ating pamilya. Alam mo po, napakahirap na mag-minister sa ibang tao kung sa ating pamilya ay hindi po natin maiaayos. Kaya bago po natin maayos ang buhay ng iba, o bago man natin matulungan na maayos ang buhay ng iba, buhay ang pamilya, ay unang-una dapat ayusin natin, mga tatay, mga kapwa ko ama ng tahanan, unang-unang ayusin natin ay ang ating sarili. Ano po? Upang sa ganon ay maayos din natin yung ating pamilya. Tatandaan natin, ang ating mga anak at ang ating may bahay ay susunod na lamang yan kung mayroon po silang leader na may prinsipyo na nagmumula po sa salita ng Diyos. And of course, partner, kasama na rin natin si Sir Ruben Obidos ngayong tanghaling ito. At saka si Sir John Ledesma. No? Bagong ano yan? Oo, Bagong kasama natin na yan. follower. Bagong follower siya. Si John Ledesma. Magandang sangali po, Sir John, at si Ma'am Gretchen Bausit. Ano po? Magandang tanghali. Of course, bago tayo magpatuloy, ay ibigay ko muna po kay Sir Rudy ang ating programa. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa lahat ng mga viewers natin. At sa usapin po, patungkol po sa mga tatay. Sabi nga, laging mahalaga na ang tatay ay dapat nakakakilala sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang tatay ang binigyan ng tungkulin o responsibilidad ng Diyos upang ilid ang kanyang pamilya. At ngayon, yamang tayo yung mga pamilyado na, brother. Yes, sir. At ito sila Ruben, sila Dominic. Yan. Yan yung mga young people na nakasubaybay sa atin. Susunod. Na isang araw, magkakaroon din yan ng pamilya. Yeah, Kaya amen. mahalaga na ngayon pa lang ay nauunawaan na nila yung standard na gusto ng Diyos na ipamuhay ng bawat pamilya. At mangyayari yung standard na yan, yung pamantayan na yan, mga kapatid, kung ang bawat isa, lalong-lalo na ang tatay,
ay aware doon sa gustong mangyari ng Diyos para sa pamilya. Yeah, amen. Sapagkat ang Diyos ang nagtatag ng pamilya, ang Diyos din ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa pamilya. Yeah, amen. At dahil doon, alam din ng Diyos yung tamang pamantayan upang masundan ng isang pamilya ang gusto o layunin ng Diyos para sa pamilyang ito. At yan ang dyan yung papasok yung tinatawag nating prinsipyo. Yeah. Kasi kung amen. meron tayong tinatawag na standard, ay pinag-uusapan natin ang prinsipyo. Sapagkat ang ibig sabihin po ng standard, it means principle. And without principles, there is no standard, mga kapatid. Tama. Kung wala kang prinsipyong pinangahawakan at ginagamit sa loob ng iyong tahanan, walang pamantayan, sa madaling salita, ang iyong ipinamumuhay ay hindi standard ng Diyos at walang batayan o pamantayan ng iyong klase ng pamumuhay. Tama. At hindi po yan ang gusto ng Diyos para sa kanyang in-establish na pamilya. Sapagkat meron lamang dalawang uri, Brother Noel, Yeah. na dalawang klase ng standard of living dito sa mundong ito. It's either the world standard or the Lord's standard. So dalawa lamang mo yan. Kung hindi po yan sa mundo, ay sa Diyos yan. Kung hindi yan sa Diyos, ay sa mga kamundong standard yan. Yeah. Kaya mahalaga na dapat maunawaan ito. At pag sinabing principles, sabi nga, lagi natin nababanggit, principles makes a difference. Yeah. Hindi po ba? Amen? Yes, sir. Sapagkat That's true. ang prinsipyo, mga kapatid, principles is always centered on the divine character of God. Mga Yeah, kapatid. amen. Lagi po yan nakasentro sa divine character ng ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat yaan yung pundasyon ng katotohanan na nagre-reveal o nagpapakilala o naghahayag ng katangian ng ating Diyos. Kaya nga, yaan ang nagsisilbing basis, mga kapatid, ng ating spiritual life o ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Yeah. Alam nyo, dito, brother, sa Book of Deuteronomy, chapter 6, in verse number 4 hanggang 7, basahin ko ito. Yeah. Ang sabi ng Biblia, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart." Verse 7, "And thou shalt teach them diligently into thy children, Right. and shall talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." So makikita natin dito, mga kapatid, napakaganda sa verse number 7, "And thou shalt teach them diligently." Sino yung tuturuan natin? Siyempre, yung ating mga anak. Ano po? And the word diligent, ang ibig sabihin po dyan, yung diligently, ang ibig sabihin po niyan is to sharpen. Yung upang patalasin, to engrave. Yan po ang ibig sabihin po ng diligently dyan, mga kapatid. Upang patalasin yung ating mga anak o yung isang bagay na mai-engrave sa kanila yung pagmamahal nila sa Diyos. Ano po? Yung prinsipyo maitatak sa puso ng ating mga anak. Yan ang Amen. pinaka-the best doon. Kasi yun yung gusto ng Diyos sa atin yung maipamuhay natin ang kalooban ng Diyos. Mangyayari lamang yon, mga kapatid, kung susundan natin yung pamantayan ng Diyos patungkol sa ganitong bagay. Kung sabi nga nila, kung mamahalin mo ang Diyos, sa anong paraan mo mamahalin? Aha. Anong bagay ang kaya mong i-present Yeah, pagdating amen. sa pagmamahal mo sa Panginoon? Ayan sabi ng Bible, "Thou shalt love them with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind." O isipin nyo ito, mga kapatid, lahat ibibigay mo, all thine heart. So, isipin mo, yan ang pamantayan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi natin iuukit yan sa puso at sa isipan ng ating mga anak, makakalimutan nila yan. Yeah. Kaya nga habang bata pa, mga kapatid, ang papel natin bilang mga magulang, bilang tatay at nanay sa loob ng tahanan, ay
itatak sa kanilang isip, sa kanilang puso, mga kapatid, na dapat mahalin nila ang Diyos at magkaroon sila ng mataas na pagkakilala sa Diyos. Sapagkat sabi ko nga, ang pinaka-problema sa loob ng pamilya ay ang kakulangan sa espiritual na bagay. Yeah. Kakulangan sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Yeah, amen. Tingnan ninyo mga kapatid. Sa isang prinsipyo na binitawan natin last week, ang sabi ko noon, yung prinsipyo ng sowing and reaping. Right. Kung mapansin po natin, kung ano yung itinanim, yun yung aanihin. Yeah. Totoo naman, lagi natin ginagamit yan. Kung marami tinanim mo, marami ka ring aanihin, sa madaling salita. Pero mapansin natin, mga magulang, mga tatay, paano kaya natin matuturuan ng mabuti ang ating mga anak kung mismo tayong magulang ay meron tayong mababaw na pagkakilala sa Diyos? Amen. Meron tayong hindi magandang pananaw patungkol sa simbahan. Yeah, amen. Meron tayong kakulangan pagdating sa ating church attendance. Yeah, amen. Meron tayong kakulangan pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yeah. Yung mga bagay na yon, mga kapatid, sabi nga nung ating kapatid na si Brother Andy Agdon, Mhm. kung ano lang ang meron ka, yun lang ang kaya mong ibigay para sa kanila. Amen. Amen? Kaya tayo bilang magulang, mga tatay, pagsikapan din natin na kung paano tayo nagsisikap na maibigay o maiprovide ang mga pangangailangan nilang material, ay ganun din nawa makapag-provide din tayo ng mga bagay na kailangan nila pang-espiritual. Mhm. Amen? Kasi importante sa isang prinsipyo na bago pa natin maipasa sa iba, ay sa atin muna napapractice na po natin. Ibig sabihin, kargado ka na bago mo pa maibigay sa iba. Amen. Amen? Kasi, sabi nga, ang isang prinsipyo na hindi mo habit o hindi mo palaging ginagawa, hindi makita sa'yo, baka nasa isipan mo lang yan. At wala talaga yan sa buong pagkatao mo. Kaya mahalaga bilang isang magulang na tayo ay maging aware sa bagay na ito. Yeah, Sapagkat amen. ipapasa natin yan sa ating mga anak Andito, nabasa natin dito yung mga nanonood sa ating kanina. Andito na si Brother Ruben, Yeah. si Brother Dominic, Yeah. mga kapatid. Sino pa yung mga young people na nandito? Brother John Kilayko. Jan Kilayko. Isipin mong yan. Yung mga taong yan, mga kapatid, sila ay nasa sapat na gulang na at nakatingin yan sa mga katulad natin. Ako, sa totoo lang, maayos naman ang relasyon ko dito kay na Dominic at kay Yeah. Ruben Amen. Kung sa pagiging close lang dito siguro sa simbahan, itong mga batang ito ay close ako rito. Masabi ko close ako Amen. rito. At close din sila sa akin. At ako'y nag-iingat bilang isang magulang. Bilang isang magulang, nag-iingat ako na dapat ang aking maipasa sa kanila at ang makita nila sa akin ay ikatututo talaga at ikatitibay nila. Yeah, amen. Kasi darating ang araw talagang hahantong sila sa pagpapamilya Wala naman perpekto. Of course, walang perpektong tatay, walang perpektong kabataan. Pero kaya nga merong paghahanda. Yeah, amen. Kaya nga meron po tayong, sabi nga, di po ba yung success ay nagaganap o nangyayari sa paghahanda. Sa preparation pa Yeah. lang ay makikita mo na kung ano yung resulta Kaya nga kung tayo bilang tatay, hindi tayo aware. Yeah. Hindi ko man yan sila mga anak, mga kapatid. Pero dapat maging maingat na ako sa pagtuturo at pagpapakita ng pagiging magandang halimbawa Yeah, sa amen. kanila. Amen? Kasi isang araw, alam ko, tatayo rin yan at magiging ka-table ko yan sa lamesa natin. Tama. Amen? So doon pa lang, dapat alam na natin ito Kaya nga, dapat yung salitang diligent ay andoon yung to sharpen and to engrave, mga kapatid. Sa paghahasa, paulit-ulit Paulit-ulit, di po ba pag Amen. naghahasa? Yeah. Hindi na, wala ka naman siguro nakita, Brother Noel, na naghahasa na isang pasada Isang lang. hataw lang. Wala naman wala, ganun. wala. Paulit-ulit na Para talaga. lalong tumalim. Para tumalim upang maging kagamit-gamit na ng maayos. Amen? At ganun din mga kapatid sa pagtuturo.
In fact, sa pagtuturo, hindi mo kailangan lagi ng formal setting. Yeah, tama. Kaya nga sabi rito ng Bible, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up, isipin mo, hindi mo na kailangan, anak, upo tayo o ganito tayo, may parang sa classroom. Hindi. Yeah. The way na kahit ang anak mo, kayo ng anak mo, naglalakad kayo, nasa sasakyan kayo, tama. pwede mong ituro sa kanya, anak, paalala ko sa iyo ha, Mm. mahalin mo ang Diyos. Tama. Paalala ko sa iyo, anak, pupunta tayo sa simbahan. Yeah. Doon sa simbahan, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya anak, hindi cellphone ang aasikasuhin mo, Tama. Biblia ang hahawakan mo. Yeah. Kasi magsisimba tayo. Yeah. Pero sabi nga kung ganyan ang ating pagtuturo sa ating mga anak, at yan ay sabi nga, hindi po yan pinagsasawaan. Yeah. Amen. Kasi kung pagsasawaan, nasabi ko na Mm. Which is, ito'y ugali po ito ng mga tatay. Mm. Di ba sinabi ko na sa'yo? Yun. Di ba may mga ganyan yan Tama. Nasabi ko na sa'yo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Paulit. Di ba may ganun tayo? Sabay taas ng boses. Oo, sabay. Siyempre. Ano na yan? Tatay yan eh. Tatay yan. Ano Oo. yan Maiksi rin kung minsan ang sinulid Oo. Pero sinasabi ko ito, mga tatay, hindi rin ako perpektong tatay. Huwag natin pagsawaan yung pagtuturo natin sa ating pamilya. Yaan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang pangalagaan natin ang ating pamilya, ay talagang ipakita natin na tayo ay may puso para dyan. Amen. Amen? Doon to lang tingnan ninyo. Sabi nga, yung ating mga anak ay inheritage yan na mula sa Diyos. Amen. And the fruit of thy womb is His reward, sabi ng Bible. Amen. Isipin mo, mga kapatid, yung ating mga anak ay mula po yan sa Diyos. Ngayon, bilang katiwala, amen, katiwala po, amen, Yeah. Iba po yung ownership sa manager. Yeah. Ang manager ay katiwala. Yeah. Amen. At ang may-ari, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Amen. Doon pa lang, paano natin imamanage ang ating pamilya? Yeah. Samantalang sinasabi ng Biblia na dapat ang isang steward ay matasumpungan na isang matapat. Mhm. Amen? Yeah. So doon, gaano tayo katapat sa tungkulin na inata sa atin ng Panginoon? Amen. Na ituturo natin sa ating mga anak, ilalagay natin sa kanilang isip, sa kanilang puso na mamahalin nila ang Diyos. Yeah, At amen. mamumuhay sila ng kaaya-aya sa Diyos. Yeah, amen. Susundin nila ang salita ng Diyos. Isipin mo ito, tatay, ang mahirap nito kung yung tatay ngayon, rindi na. Rindi na. Ay, oo. Yun ang Talagang mahirap. under pressure na siya. Oo. Yun ang mahirap nito kung yung tatay mismo ay siyang madaling magsawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Walang temperance. Yun ang pinakamahirap nun. Ngayon, eto yung tatay, kaya ako sinasabi, lagi tatay. Kasi pang tatay talaga to ngayon Yeah, amen. Tatay naman, please naman, Mm. ihanda mo ang iyong mga anak pag may araw ng pananambahan. Yeah, amen. Ipakita mo talaga na mismo ikaw. Mhm. Sabi ko nga, napakaganda kaya na simula bata pa lang, katulad ng isinulat etong binasa natin ngayon, etong Deuteronomy chapter 6 verse number 4 hanggang verse number 9. Kung tawagin po ito sa Bible, ito'y Shema. Shema. Opo. Ito po yung masasabi nating confession ng pananampalataya ng mga Hudyo. At kasama ito sa kanilang daily prayer. Yeah. Doon pa lang sa kanilang tradisyon, sa kanilang tradisyon, kapag ang bata ay marunong ng magbasa. Mhm. Kapag ang bata ay marunong ng magbasa, itong talatang ito pong Shema na ito ay itinuturo na at ipinamememorize na sa mga bata habang amen. bata pa. Isipin Yeah. nyo yan, At tuwing umaga at sa gabi, bago matulog, ipinare-recite ito sa mga bata. Na ang Yeah. sabi nga dyan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Isipin nyo itong talatang ito. And thou shalt love the Lord with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Right. Isipin nyo yan, mga kapatid, ipinamememorize yan doon sa bata. Bata pa lang ipinamememorize na. At aside from that, mga kapatid, kaya nga sinabi na kahit naglalakad kayo, nakatayo, nakaupo, nakahiga, at sa pagbangon nila,
ipapaalala mo ito sa kanila at isusulat sa dingding o sa pintuan ng tahanan, mga kapatid. Isipin niyo po ito. At eto pa, alam niyo po, kahit sa banig na ng kamatayan, ang huling salita na dapat ipinababanggit sa kanila ay itong salitang ito. Right. Na ano, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yeah, amen. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Isipin mo, mga kapatid, mula pagkabata hanggang sa huling hininga, babanggitin nila ang talatang ito. Wow. Bakit? Itinatak sa kanilang isip, itinatak sa kanilang puso. Isipin nyo yan. Hindi po yan mangyayari kung isang beses mo lang igaganyan. Tama. Pero tingnan ninyo, kadalasan ngayon, brother, sa nakita ko, yung mga tatay ngayon, yung mga nanay ngayon, tinatamad na magturo. Nagsasawa na. Nagsasawa. Ang ibinibigay, cellphone. Yeah. Ang masirap nito, brother, Yeah. 4, 6, 8 years old na mga bata, naglalabas na ng pusod at sumasayaw na hawak niya ang beat. Wow, hawak ang beat. Oo, hawak niya ang beat. Oh. Totoo Kita yan. mo, Totoo totoo yan. nakaharap sa cellphone, Yeah. tapos tawag doon ay Nagbibideo. nagbibideo at isisend niya na yon. Yeah. Isipin mong yan. At tuwan-tuwa naman yung mga magulang. Oh, yun ang masiklap Yun nun. ang masaklap dyan. Oh, ngayon, ang tanong ko doon, asan doon yung love the Lord thy God? Yeah. Asan doon? Hindi po ba ang mahirap nito? Well, may mga nanay din naman nakatingin sa atin ngayon, nanonood sa atin. Sabi ko nga, tayo mga magulang ang sinasabi ko, in the absence of the father, andyan ang nanay na siyang naiiwan sa loob ng tahanan. At kung mapapabayaan din ito na hindi niya nababantayan ang kanyang anak, ay saan hahantong ang ating ginagawa? Hindi po ba? Sabi ko nga, mas marami tayong exposure, mga kapatid, sa social media patungkol sa sanglibutang pamumuhay. Pero hindi man lang makita sa ating Facebook na nagla-live tayo o nagma-my-day tayo patungkol sa spiritual na ginawa natin. Yun. Napakababa ng promotion pagdating sa spiritual na bagay. Tama. Pero sa makamundong bagay, Yun. ay makikita mo, pumunta lang, brother, sa dito yung Grand Canal sa Binis. Sa binis. Oh. Pambira. Tad-tad, bawat kanto may picture. Yeah. At may ano yan, may video, may my day. Ay, oh. Hindi pa nakakalabas ng Binis, Send na. na-send na. Yeah. Pero samantalang dito sa atin, nasa simbahan ka na, tulog pa. Matindi naman. Yeah. Tama. Oh, matindi nito. Hindi pa naghanda. Pahirap ang pagisingin. Oh, mga tatay, mga nanay, bakit nagkakaganyan ang ating mga anak? Yan ba ang standard ng klase ng pamumuhay na gusto ng Diyos para sa atin? Hindi po, di po ba? Amen? Ang gusto ng Diyos ay ang mamuhay tayo ayon sa standard na Kanyang ibinigay, ayon sa Kanyang prinsipyo, Yeah, mga amen. kapatid. Prinsipyo, balik tayo. Yeah. Hindi po ba katiwala tayo? Steward tayo ng Diyos, tayong mga magulang. Sabi nga ng Biblia, ang mundong ito ay sa Diyos at anumang bagay na narito at nilikha ng Diyos ay sa Diyos. Yeah, amen. Mga kapatid, kasama po tayo doon. Kasama ang pamilya po natin doon. Yeah. Lahat ng bagay na ito ay pag-aari ng Diyos. Amen. Ngayon pinagkatiwalaan tayo ng pamilya, naniniwala ako na dapat bilang pinagkatiwalaan ay andoon na nasusumpungan na nagiging tapat tayo sa ipinagkatiwala sa atin. Amen. Hindi natin pinababayaan. Amen? Abay, naisip nyo po yung parabola na kung saan ang Diyos ay nagbigay ng talent. Amen? Amen. So, may binigyan ng 10, 5, at may binigyan ng 2, 1. O isipin mong yan. Yung isa, tinago niya. O yung 5, pinagyaman niya. Nung dumating ang may-ari,
Present niya may tubong 5. Yeah, Yung amen. dalawa may tubong 2. Yung isa dahil takot, Itinalo. ibinaon sa lupa. Nung dumating yung may-ari, ibinalik, sinabi, kasi alam ko na ganito po kayo. Isipin mong yon. Yeah, amen. Mga kapatid, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Isang araw, ipagsusulit natin sa Diyos yung bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Hahanapin ng Diyos yan. Amen. Saan natin dinala ang ating pamilya? Yeah. Saan? Anong uri ng pamumuhay itong ating pinamuhay? Bilang magulang, sabi ko nga, isipin niyo po ito. Amen. May simbahan tayo at malaki ang magagawa ng simbahan sa ating pamilya. Yeah. Ngayon, bakit hindi tayo ganun ka-aggressive Yeah, amen. pagdating sa gawain sa simbahan? Tayo, sabi ko nga, mga tatay, mga nanay, kung itong aming sinasabi ngayon ay na-experience namin, kaya naman ganyan na nandito kami sa kalagayang ito, Yeah. pwede po itong mangyari sa inyo. Amen. Pwede po itong mangyari sa inyo. Lagi nga namin pinag-uusapan ni Brother Noel, ang problema namin ngayon ay hindi na katulad ng problema namin noon. Yeah. Ang aming mga anak nakasurvive na sa pag-aaral. Yeah. Ang dati-rati, ang pinaka-worry ko noon, una nung maliit pa, Yeah. baka may dumating na magtataho. Tapos, humingi yung anak ko. Binigyan. Wala akong maibigay. Sabi ko, Panginoon, wag naman sana mangyari Yeah, yan. Amen. Ano po? Pangalawang naging problema ko, noong nagiging teenager na yung mga anak ko, Yeah. naku, sana wag naman mabulungan yung anak ko Yeah. ng sino at wag Wag naman malinlang ng puso. Oo, wag naman sanang malinlang, Panginoon. Yeah. Makasurvive nawa ang aking anak sa ganitong klaseng pagsubok. Sabi, yun yung mga ngayong malalaki na sila, iba na panalangin ko eh. Sana makapag-asawa nito. Sana makapag-asawa ng maayos. makapag-asawa na ito ng maayos. Yeah, amen. Yun naman yung kakaiba na nga, mga kapatid. Yeah. Katayo, sabi ko nga, kayo na mga nandyan, sa mga tatay na mga maliliit pa ang anak, Yan. abay, sinasabi ko po sa inyo na yamang maliit pa, ito siguro makaka-relate kayo. Kasi dinaanan din namin ni Brother Noel yan. Yeah, At biyaya lamang din po ng Panginoon na ngayon ay narito kami at ganyan na po ang aming pamilya. Pero still, hindi pa po tapos ang Panginoon sa amin. At hindi pa rin po tapos ang standard ng Diyos na dapat naming ipamuhay. At sa tanong, hanggang kailan, hanggang saan, mga kapatid? Yeah. Kapatid, Amen. habang nabubuhay tayo, ang kalooban ng Diyos dapat ang masunod sa buhay natin. Amen. Yung standard na gusto niya, gamit ang prinsipyo ng salita ng Diyos, yung pa rin ang gagamitin natin. Amen. At kahit mag-asawa na, mga Yeah. kapatid, kahit mag-asawa na ang aking mga anak, o ang aking sino mang apo, o may lumabas na, o wala pa, mga kapatid, kung sino man ang darating, mga kapatid, ipapasa pa rin natin ang pananampalataya na meron tayo That's sa kanila. right. Amen? Amen. Kaya magulang tayo eh. Accountable tayo sa kanila eh. And Yes, that's sir. it, mga kapatid. At alam ko na ito po ang siyang magbibigay ng kaluguran sa atin, sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, isipin niyo po ang mga bagay na ito, mga kapatid. Bilang isang tatay, sabi ko nga, ito ay isang malaking pribilehiyo na ibinigay sa atin. Pribilehiyo na kalakip ay responsibilidad na dapat nating ipamuhay. Kaya, Brother Noel, Yeah, amen. dugtungan mo na lang. Yes, Okay. sir. At salamat, Brother Rudy. At isang napakagandang prinsipyo yung ibinahagi sa atin ni Sir Rudy patungkol po sa pamantayan ng ating pamumuhay. Alam niyo po, napakahalaga na malaman po natin yung kahalagahan ng buhay. Yun po yung pinaka magandang pundasyon po natin. Ano ba ang halaga ng buhay? No, bakit tayo nabubuhay? Yun lang ang isang magandang katanungan eh. At kung babasahin naman natin ang Biblia na walang ibang dahilan kung bakit tayo pinagkakatiwalaan ng ating Diyos ng buhay hanggang sa panahong ito ay upang luwalhatiin natin ang ating
Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya nga, bigyan natin ng priority. Kaya nga sinasabi nga kanina ni Sir Rudy, yung ating pananampalataya. At hindi po madali yung responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos na maging leader ng ating tahanan. So, ano po ba ang standard o pamantayan ng ating pamumuhay bilang isang makadiyos na pamilya? At bilang dapat po ay ang ating tungkulin ay mailapit natin ang ating pamilya sa ating Panginoon Diyos. Ano po? At hindi po ito nakasalalay lamang sa laki ng kita, no? Kasi alam niyo po, yung minsan na pagtutuunan natin mga kapwa ko ama ng tahanan, yung ating kita, yung ating sweldo, yung ating makukuha na material na bagay. Kaya nga wala na tayo minsang panahon sa ating pamilya, kaya nga makikita mo na may mga ama ng tahanan na iniiwanan ang kanilang mga pamilya upang kumita ng mas malaking pera. At sana mga kapatid ay marinig nyo yung patotoo ni Sir Andy Agdon patungkol sa mga bagay na yan. Kasi mahigit 20 taon, mahigit 20 taon po siya na nagtrabaho sa Saudi Arabia. At yung masasabi niya po na isang malaking kawalan po sa kanya na napahiwalay sa kanyang pamilya. At sinasabi niya na wala palang halaga, walang mas mahalaga kundi yung makasama natin ang ating pamilya. At yung short period of time na nagkaroon siya ng kapasyahan na hindi na siya hihiwalay sa kanyang pamilya at siya ay sasamahan niya ang kanyang pamilya, ay masasabi niya yung ilang taon niyang pag-i-stay dito sa ating bayan ay mas higit pa yung halaga na kinikita niya o pinagkatiwala sa kanya ng Diyos kaysa sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa ibang bansa. So makikita niyo po mga kapatid na ang pagtatakda ng pamantayan ng isang makadiyos na pamilya ay dapat ang ama ay hindi po nakatuon sa laki ng kanyang kinikita. At hindi rin po nakatuon yan na dapat mabigyan ko ng magandang bahay ang aking pamilya. Ano po? Hindi po yan ang sukatan ng ating maayos na pamumuhay. Alam niyo po kasi, minsan, dapat natin maunawaan talaga yung kahalagahan ng ating buhay. Ano po? Dapat hindi po tayo nakafocus sa mga material na bagay o sa temporal na bagay, kundi nakafocus tayo sa Diyos. Ano po, nakafocus tayo sa Diyos at yung priority ng ating puso. No? Ano ba ang priority ng ating puso? At dapat po makikita natin lagi ang Diyos dyan. At minsan sa atin na mga tatay ay ginagawa natin ang lahat ng kaparaanan upang mabigyan natin ng maayos na edukasyon yung ating mga anak. Hindi naman po masama yan. Pero kung wala sa priority natin sa ating mga anak ang Diyos at naka-priority tayo sa edukasyon ng sanglibutan, mga kapatid, mawawalang halaga po yung edukasyon na nais nating ibigay sa ating mga anak. Kasi minsan, kaya nating ginagawa na tayo ay kumita ng malaki ay para unang-una, mabigyan ng magandang bahay ang ating mga anak, ang ating pamilya, at of course, mabigyan ng magandang edukasyon yung ating mga anak. Mga kapatid, bakit hindi natin unahin na ibigay sa kanila ang edukasyon ng Diyos na nagmumula po sa salita ng Diyos, sa Bible? Ano po? Yun po yung dapat nating unahin at ituro sa ating mga anak. Katulad nga ng
sinasabi kanina ni Sir Rudy na yung mga Hudyo ang unang itinuturo sa kanilang mga anak na mayroong Diyos. No, yun, mayroong Diyos na Yun. sa murang edad pa lamang nila ay sinasabi na nila na mayroong Diyos. So, alam niyo po, napakaganda rin na magiging pamantayan din natin o maging prinsipyo natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, na ituturo natin sa ating mga anak na mayroong Diyos. Na lahat ng bagay na nasa ibabaw ng lupang ito at lahat ng bagay na ating tinatangkilik, ang nagmamay-ari yan ay ang Diyos. So anong dapat nating gawin? Ilapit natin sila sa Diyos. At tayo din, mga tatay, dapat mas malapit tayo sa Diyos. Ano po? Mas malapit tayo sa Diyos upang mayroon tayong kapangyarihan o mayroong impact yung ating salita sa ating mga anak. Dahil dapat makita mismo sa atin, unang-una, yung maging maayos at magandang relasyon sa Diyos. Na hindi po tayo dapat basta-basta sasang-ayon sa mga nangyayari sa sanglibutan, sa mga pamilya ng ating mga kapitbahay na kung saan ay wala namang simbahan, wala namang batayan ng kanilang pamumuhay. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay mayroong pagkakilala sa Diyos at meron tayong salita ng Diyos na siyang ating paggabay, no? Siya yung ating igagabay sa ating mga anak. Ano po? Yan. At napakaganda na makita natin na unahin po natin, mga kapatid, yung spiritual na kayamanan. Higit pa sa mga material na bagay. Kasi pag maayos po, mga kapatid, ang ating spiritual, ang prinsipyo po ng ating mahal na pastor dyan, if the spirit is fine, everything will be fine. Ano po? Amen. Kasi bakit? Nakasandal po tayo sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Lahat ng ating pagtitiwala ay nasa Panginoon Diyos. Umaasa tayo sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos na ipapakita sa atin. Yes, Unang-una amen. sa atin, mga ama ng tahanan. At gayon din po sa ating pamilya na maranasan ng ating mga anak, ng ating may bahay na mayroon tayong maayos at magandang relasyon sa Diyos na hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling kakayanan, kundi nagtitiwala tayo sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos na gagawin sa loob ng ating tahanan. Alam niyo po, napakahalaga yan na unahin po natin yung spiritual na kayamanan pa sa loob ng ating tahanan. And of course, maramdaman ng ating mga anak at ating may bahay yung presensya ng Diyos sa ating pamilya. Hindi yung paggaling natin sa trabaho, uuwi, magbibis, kakain, matutulog. Bakit? Pagod eh. Kasi yun yung laging dahilan ng isang tatay eh, no? Mai-provide yung pangangailangan ng ating pamilya. Alam niyo po, dapat po natin maunawaan, mga kapatid, na mayroon tayong tatlong pangangailangan lang, mga kapwa ko ama ng tahanan. Yan. Mayroon tayong tatlong pangunahing pangangailangan. Ano po yun? Ang ating pagkain, food, shelter, and clothing. At alam niyo po, mga kapatid, kapag yung tatlong bagay po na yan ay nai-provide po natin sa ating pamilya, ay talagang enough na po yan, mga kapatid. Wag na po tayong maghanap ng mga bagay na meron ang ating mga kapitbahay, na meron ang ating mga kaibigan, na meron yung ating mga iniidolong mga tao o pamilya na wala tayo, mga kapatid. Huwag na po natin asamin yan. Kundi maging kontento po tayo kung ano po ang meron tayo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Tatandaan muli natin, lahat po ng bagay ay wala po tayong pag-aari. Ano po ang tinatangkilik natin? Wala po tayong maipagmamalaki. Baka dumating po sa punto na
sasabihin natin na may magandang hanap buhay ako, may malaking sahod ako, may malaking bahay ako, may mag-aarang sasakyan ako, mayroon akong malaking pera sa bangko, at meron pa akong cash on hand. Kapatid, hindi yan sa'yo. Yan ay sa Diyos. At katulad ng sinasabi ni Sir Rudy kanina, na tayo ay katiwala lamang ng mga bagay na yan. Kaya wag po nating ipagmalaki kung ano meron tayo. Kundi maging kontento po tayo kung anong meron tayo. Wag po tayo mainggit. Alam niyo po mga kapatid, ang isang bagay na nagpapahirap sa loob ng ating tahanan kapag mayroong inggit na naghahari sa loob ng ating pamilya. Kung kaya dapat maging kontento tayo. Mamuhay tayo na sa loob ng ating tahanan na ayon sa ating kakayanan. Napakaganda nga ng prinsipyo ng ating salita ng Diyos, salita ng Diyos na ano mang meron tayo ay maging kontento tayo. Ano po? Kaya nga, wala man tayong magandang sasakyan, Cadillac man tayo, wala tayong magarang bahay, no? Wala man tayong malaking kita, pero kung meron man tayong maayos sa tirahan at hindi naman tayo lumiliban ng pagkain sa loob ng isang araw, 3 beses, at meron naman tayong kasuotan sa pang-araw-araw, makontento na tayo mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, at hindi lang po dapat tayo nakatuon sa mga material na bagay, kung yung mga blessing, ano po, na sinasabi natin na mabuti pa sila, mayroon silang ganito, mabuti pa sila, kami, ganito na nga ako, nagkanda kuba-kuba na sa pagtatrabaho, ay wala pa rin. Mga kapatid, alam niyo po, ang blessing ay hindi po nakabatay sa material na bagay. No po? Ang blessing po, mga kapatid, ay nakabatay sa eternal na bagay. Ano po? Minsan hindi lang po natin na-appreciate, mga kapwa ko ama ng tahanan, kung anong meron tayo na yung pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Unang-una, mga kapatid, mayroon tayong kaligtasan. Kaya bang bilihin ng salapi ang ating kaligtasan? Ganyan. Mayroon po mga mayayaman na tao na talagang bilyonaryo na kamo, pero wala silang katiyakan ng kaligtasan. So, ano ang ating magiging priority dyan, mga kapatid? Ano po ang ating, isipin po natin, alin po ang mas mahalaga? Yung eternal na bagay o yung mga temporal na bagay? Alam niyo po, marami na pong mayayaman, marami na pong bilyonaryo, marami na pong mga nakatira sa mansion, no? Marami na po yung, may mga pera sila, mga kapatid, pero nung namatay po sila, nung kinuha sila ng Panginoon, wala silang katiyakan ng kalangitan. Na kung saan, nasa atin na yon mga kapatid. May buhay na walang hanggan tayo. At temporal lang naman ang buhay natin dito. Kung tayo man ay naghihirap dito sa ibabaw ng lupang ito, magpasalamat tayo. Kasi yung paghihirap natin ay hindi yan makakahigit sa paghihirap na nararanasan ng ating Panginoong Diyos nung siya ay namuhay dito bilang isang ordinaryong tao. So wala po katiting yan, kundi mapagpasalamat pa tayo sa Panginoon na meron tayong kaligtasan, mayroon tayong buhay na walang hanggan, at meron tayong simbahan. Ano po, yun po yung napakahalaga eh. May mga tao na may malalaking bahay, may mga mansyon, at nakatira sila sa mga subdivision. Pero wala silang simbahan. Wala silang simbahan. Hindi nila matukoy kung saan sila, saan yung simbahan sila kabilang. Pero tayo, mga kapatid, masasabi natin na mayroon tayong simbahan. At gayon din naman, mga kapatid, marami ring mga mayayaman na walang kinikilalang pastor. No? Walang kinikilalang pastor, walang kinikilalang leader ng kanilang pananampalataya. Kasi ang pakiramdam nila, dahil sila ay may kayamanan, sila ay may pera, ay kaya nilang kumuha o bumili ng leader ng kanilang pananampalataya. Kaya nga, karamihan sa mga mayayaman pinapapunta yung mga spiritual leader sa loob ng kanilang tahanan upang sila ay mag-conduct ng sinasabi na magmisa or mag-Bible study. Pero ayaw nilang
ayaw nila maging kabilang sa isang simbahan. Wala silang kinikilalang simbahan. Mga kapatid, yung mga bagay na yan ay dapat natin makilala. And of course, na yan ay kamay ng Diyos. Yan ay biyaya ng Diyos. And of course, mga kapatid, yung lamang na nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, may maayos tayong tirahan, mayroon tayong maayos na kasuotan, at wala tayong masamang karamdaman, Yun. ay mga kapatid, Malaking bagay na yan. malaking bagay na yan. Kayamanan na yan, mga kapatid. Kayamanan na yan, at yan ay biyaya ng Diyos. Kaya wag tayong tumuon ng mga bagay na kung saan ano yung ating maipapamana sa ating mga anak. Kasi ang dami kasi of course, salamat na lang sa Panginoon na meron tayong salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, mga kapatid, itong mga naghahabol ng yaman ng mundong ito, ay alam niyo po kung ano ang isa sa kanilang pananaw upang mayroon silang maipapamana sa kanilang pamilya. Ano po, mga kapatid? Ay mga kapatid, kung yun po ang ating konsepto, o yun yung ating pananaw, o yun yung ating prinsipyo sa buhay, mga kapatid, hindi po tayo magiging matagumpay na ama ng tahanan. Dahil ang dapat na pangunahan natin, mga kapatid, maging pangunahin natin ay yung spiritual na kayamanan. Yung Amen. tamang relasyon sa Diyos. Katulad nga sinasabi kanina ni Sir Rudy, na yung kanyang pananampalataya ay nais niyang maipamana sa kanyang apo. At sa kanyang magiging apo sa apo sa susunod na henerasyon. Yun po yung isang matalinong ama ng tahanan na hindi po nakafocus sa yaman ng sanglibutan na maipapamana sa kanyang mga pamilya, maiiwan sa kanyang pamilya, kundi ang isang matalinong ama ng tahanan ay yung spiritual na kayamanan na maiiwan niya sa kanyang mga anak. Alam niyo po, mga kapatid, katulad nga ng sinasabi ni Sir Rudy kanina, maaaring magkakaiba po tayo ng estado ng ating pamumuhay. Kasi, katulad nga ng sinabi kanina, wala na po kami sa pagpapaaral ng aming mga anak. Kasi, biyaya ng Panginoon na nakatapos ang aming mga anak. Sila na ngayon ay nagtatrabaho na sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, ang pinakamagandang pundasyon talaga sa lahat ay yung spiritual na kayamanan. Na kahit kuhain tayo ng Panginoon, ay mayroon silang naitanim sa kanilang puso't isipan na salita ng Diyos at prinsipyo na salita ng Diyos na kanilang magiging panghahawakan na sa pagtahak nila ng kanilang buhay. Ang buhay po natin, mga kapwa ko, ama ng tahanan, ay hindi po natin tiyak. Hindi po natin tiyak ang ating buhay. At mayroon talaga tayong nakatakdang oras para kuhain tayo ng ating Panginoon. Halimbawa, kinuha tayo ng ating Panginoon. Ano ang naiiwan nating mabuting kayamanan sa ating mga anak? Anong salita ng Diyos ang naitanim natin sa kanilang puso't isipan na siyang panghahawakan nila kapag tayo ay nawala. Kaya mga kapatid, talagang sikapin natin na ilapit ang ating mga anak sa Diyos, na kumilala sila sa authority at sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil mga kapatid, kapag ang isang tao ay walang maayos na relasyon sa Diyos, walang kabuluhan ang kanyang buhay. At maging kontento tayo, mga kapatid. Maging kontento tayo. Huwag natin piliting abutin yung bagay na hindi natin kaya. Minsan kasi dyan tayo napapahamak, mga kapatid. Kapag abutin natin yung mga bagay na hindi pa napapanahon para sa atin. Napapahamak tayo dyan. Talagang mapanganib, mga kapatid. And of course, mga kapatid, magkaroon tayo ng contentment,
magkakaiba tayo ng blessing, mga kapatid. And of course, bakit kaya tayo magkakaiba ng blessing sa ating Panginoon Diyos? Maaring magkakaiba rin ang level ng spirituality po natin, mga kapatid. Of course, halimbawa, sa ating pamilya, para parehas ba ang blessing na ibinibigay natin sa ating mga anak? No? Of course, may dalawang katangian ng anak. Ano? Isang masunuring anak at isang suwail na anak. Ano po? Yung bang blessing na ibibigay mo sa masunurin mong anak ay gayon din ang ibibigay mo na blessing sa isang suwail na anak? Of course, hindi parehas yan, mga kapatid. Bagamat sinasabi natin na dapat wala tayong itinatangi sa ating mga anak. Ako naman ay naniniwala dyan. Pero tignan nyo ang katangian ng ating mga anak. Hindi po lahat ng ating anak ay masunurin. Ano po? May lalabas po dyan suwail. Ano po? So dapat po dyan, babantayan natin yung suwail. Ano po? At ipapantay dapat natin sila doon sa ating masunuring anak. And of course, pagdating sa pagpapala, kapag may anak tayong suwail, syempre, humanly speaking, Brother Rudy, di ba? Yes, sir. Ipapantay mo ba yung pagpapala na ibibigay mo doon sa anak mong masunurin at sa anak mong nakikita mo naman na hindi sumusunod sa iyo, na yaman na ikaw naman ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Sir Rudy, sagutin mo ako. Ang sabi ng Biblia, nasa pagsunod ang pagpapala. Yon. At doon tayo sa prinsipyong iyon. Yeah. Mamumuhay tayo sa prinsipyo. Yeah. Hindi natin itinatanggi, anak natin yan, kundi dating itatanggi. Pero sabi nga, nasa pagsunod ang pagpapala. Kung susunod tayo, well, it is given na talagang ibibless ka ng Panginoon. At kasama po yun. At tunay po yun, yung sinasabi ni Brother Noel. Talagang napakahalaga na mamuhay tayo ayon sa prinsipyo. Hindi po pwede na yung anak mo na ang tigas ng ulo, sabi nga suwail, tapos parehas, ibibigay mo parehas. Palagay ko kahit sino hindi. Dahil lalo na sa atin, sa prinsipyo tayo humahawak. Actually, ang tinuturo nga natin, gusto mo ng pagpapala, humingi ka sa Diyos. Amen. Humingi ka sa Diyos. Yun ang lagi nating itinuturo. Kung yung ayaw ng anak natin sa Diyos, di kanino siya hihingi? Di siyempre. Mga kapatid, iba yun. Iba yung bagay na yun. Kaya nga, sinasabi ko, prinsipyo ang panghawakan natin. Kaya nga, madali nating maituro sa ating mga anak. At hindi na tayo ahantong sa ganung klaseng bagay. Kung dito pa lang sa pagtuturo natin ay ginawa na po natin. Kung ginagawa natin bilang magulang ang ating tungkulin sa kanila, sigurado po ko hindi na hantong doon sa pagkakasuwail na anak. Wala na yun. Maiiwasan na natin yun. Bakit? Bata pa lang tinuturuan na natin. Yeah. Ipinapaliwanag na at ipinakikita ang pamumuhay na naaayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya maiiwasan na po yun. In fact, wala. Pag tayo meron pang anak na tamad sa loob ng tahanan natin, may problema pa tayo sa pagtuturo natin. Mhm. Yan ang totoo po niyan. Meron pa tayong dapat gawin. Yun ang pinakamahalaga. Turuan pa rin sa atin sila ng turuan. Tandaan natin yung sinabi kanina ni Brother Noel. Sabi nga dyan, walang magandang pamilya, mga kapatid. Ang magandang pamilya ay di masusukat sa masaganang material. Mhm. Ano po? Hindi po masusukat na masasabi na maganda ang pamilya mo kapag sagana sa material ang iyong tahanan. Hindi mo masasabing, malaki bahay, maraming sasakyan. Magandang pamilya yan. Wala pong ganon. Hindi pwedeng sukatin ang ganon. Sapagkat ang tunay na tagumpay, mga kapatid, ay hindi pwedeng i-define at hindi maaaring i-define, mga kapatid, na magawing sukatan ang isang material na bagay. Kundi, ang isang matagumpay at masasabi nating successful na pamilya o pamumuhay ay yung patuloy na nangyayari ang kalooban ng Diyos at patuloy na sinusunod ng taong yan ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Yan po ang matagumpay na buhay.
At yan yung totoong magandang buhay. Yun ang nangyayari, ang kalooban ng Diyos sa buhay po ng ating pamilya. Amen. So tandaan po natin, mga kapatid, prinsipyo. Yun. Prinsipyo. Principles makes a difference. Mga Amen. kapatid, may diferensya po yan. May pagkaiba po. Pagkakaiba. May pagkakaiba. Kaya magkaiba po ang pamumuhay ng sanlibutan sa pamumuhay na gusto ng Diyos para sa atin. Yun. Okay? At huwag tayong lumakad ayon sa daan iyon. Yeah. Hindi po yan ang daan na gusto ng Diyos para sa atin. Right. Tayo bilang lingkod ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, merong isinet ang Diyos na standard para sa atin. Yeah. At yun po ang sundan natin. Amen. Naglagay siya ng simbahan na makakatulong sa atin. Naglagay siya ng pastor na siya magpapakain sa atin spiritually upang pangasiwaan tayo. At doon pa lang, maliwanag na yan po ay provision ng Diyos para sa atin. Amen. Talagang ganun tayo pinagpala. Amen. Amen? Ganun po tayo pinagpala. Brother Noel. Yes, sir. At gusto kong basahin, mga kapatid, yung comment. Napakagandang comment ni Sir Andy Agdon dito. At sabi niya rito, 2 hours preparation after waking up. 1 to 2 hours travel time going to work. 8 to 10 hours in actual work for temporal things. Yun. 1 to 2 hours travel time going back home. Kwentado 1 hour cellphone scrolling. Aha, talagang. 2 hours eating and relaxing. 6 to 8 hours sleep. Ito ang tanong niya. Ilan na lang natira? How many hours left for eternal or spiritual things? No? Ano sabi rito, though we need temporal things that never last, but it is worth to chase after for eternal that never last. Alam niyo po, napaka-practical po ang Ito ba yun? Marunong magkwenta yan. Magaling to kasi talagang eksperyensado ito si Sir Andy. Totoo po yan, mga kapatid, no? Pinakita po rito ni Sir Andy yung 24 hours natin. Yung normal na nangyayari sa atin, mga tatay, no? Mga tatay, mga magulang, no? Kung ano yung actual na nangyayari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang magandang tanong dito, how many hours left for spiritual things? Ano po? And yet, ang sabi ng Bible, no? Ang sabi ng Panginoon, 7 araw ang ibinigay sa atin. Isang araw lamang, mga kapatid. Isang araw lang ang hinihingi. Doon sa 7, isang araw lang. Sa'yo na yung 6 na araw. Pero yung isang araw, ibigay mo sa akin. Yun. Para ano? Para sambahin mo ako sa espiritu at sa katotohanan. Upang magkaroon ka ng maayos at magandang relasyon sa akin. Dahil sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, aking lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito. Totoo yan. Paano kita pagkakatiwalaan ng aking pag-aari kung wala ka namang magandang relasyon sa'yo, sa akin? No? Kaya, Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng mga pagpapala kung wala naman tayong magandang relasyon sa Diyos? Diba? Katulad nga ng sinasabi ko kanina, ang pagpapala ba ng isang magulang sa mga anak na may 2 katangian ng anak, isang suwail at isang masunurin, ay parehas lamang? Of course, magkaiba yan. Yeah. Of course, magkaiba yan, humanly speaking. At hindi rin naman natin maitatanggihan sa ating Panginoong Diyos. Yung isang suwail na anak ng Diyos at isang masunuring anak ng Diyos, magkakaiba po yan ng pagpapala. Kaya nga, may sinabi nga pagpapala at pagpapalo sa kabila. Oo, diba? yan. Kaya mabagal po ang pagdating sa atin ng pagpapala ay wala tayong maayos at magandang relasyon sa Diyos. Na tayo po ay, sabi nga ni Sir Andy rito, sabi, how many hours left for eternal or spiritual things?
ilang oras mo ini-involve ang Diyos sa iyong buhay. Yun. No? Kaya nga mga kapwa ko ama ng tahanan, dapat makita sa atin. Makita sa atin ng ating mga anak na meron tayong matibay na relasyon sa Diyos, na tayo ay laging nakasandal sa ating Panginoon Diyos. Kaya ayusin po natin ang ating relasyon sa Diyos. Ang ganda nga po ng tema ng ating mahal na pastor. Amen. Sabi nga ng tema natin, that I may know Him. Mga kapatid, dapat ipinaglalaban natin ang Diyos sa ating buhay. At dapat makita sa atin yan ng ating mga anak. At makita rin natin yan sa atin ng ating mga asawa. Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng salita ng Diyos kung ipapamuhay lang natin ang salita ng Diyos. Hindi po masama ang temporal things. Hindi po masama na magkaroon ng pera. Hindi po masama na magkaroon ng maayos na bahay, na magagandang bahay. Hindi po masama na magkaroon ng magandang sasakyan. Hindi po masama na magkaroon ng kayamanan. Pero, kung yung mga bagay na yan ay titunuturing natin na mas mahalaga pa sa ating pananampalataya, yan po ang pinakamasaklap na lahat. Wala pong kahalagahan yan. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat na meron tayo niyan at mataas pa rin ang ating binibigyan pa rin natin ng mataas na pagpapahalaga ang ating Diyos at ang gawain ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, napakagaan ng buhay. No, napakagaan ng buhay. Masasabi natin na salamat sa Panginoon. At yun po yung aming ibinabahagi po sa inyo ni Sir Rudy, na magkaroon po tayo ng maayos at magandang relasyon sa Diyos upang tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Huwag po natin ipagmalaki yung mga temporal na bagay, kundi ipagmalaki po natin yung ating spiritual na kalagayan sa ating Panginoon Diyos. Sir Rudy, gunais ka pa pang huling salita? Gusto ko bro yung sinabi dito yung sinabing tanong, how many hours left for eternal spiritual things? Yun. Isipin mo yan, no? Yan. Talagang ganda rin ang sagot mo doon. Yeah. 6 na araw para sa Panginoon, 1 araw para sa Diyos. Dito mga kapatid, kasi kung ito pagbabatayan natin sa computation ni Sir Andy Agdon, wala nang natira sa 1 araw mo. Kaya kung wala nang natira para sa 1 araw mo, sigurado dumako ka na doon sa kung ano yung sinabi ng Diyos. Kasi yun ang standard ng Diyos. Isipin mo, ano yung standard ng Diyos? 6 na araw ka magtrabaho. Yan. Pero yung 1 araw, bigay mo sa akin. Yeah. Kita niyo po, mga tatay, doon pa lang sa bagay na yon. Mahirap pa bang intindihin? Dito pa lang sa 24 hours, sobra-sobra na to Oh. Lampasan na to itong kwentada ni Sir Andy. Wala ka na maibibigay dito, sa totoo lang. Wala na, pati panalangin dyan, wala na yan. Oh. Isipin nyo, mga tatay, isipin nyo po. Ngayon, kukunin pa ba natin yung araw ng linggo na supposed to be para sa Diyos na yan? Yun. Kaya, pamantayan yan. Yan ang standard, yan ang utos ng Diyos, prinsipyo ng Diyos. Ito ang gawin mo. 6 na araw ka magtrabaho, yung 1 araw sa akin mabigay. Yeah. Akin Amen. yan. Amen. Tatay, kaya ba natin yon? Uuwi na naman tayo ng tahanan. Alam ba ng anak natin to? Asa na ang spiritual na buhay ng ating anak? Hanggang saan na sila? Asa na? Ano na ang kalagayan nila spiritually? Amen? Kaya mahalaga to, itong usaping ito, mga tatay. Mahalaga po ito. Kaya sa lahat ng mga magulang na nandyan, kami po yung nagpapasalamat sapagkat sinamahan nyo kami para sa tanghaling ito. Sa usaping katulad po nito. Tandaan natin ang layunin ng TBL ay para mag-encourage, para palakasin tayo, at para mas lalo pa tayong i-bless ng Panginoon. Kaya salamat po sa inyong pagsama. Nawa nakita ninyo kung gaano kahalaga ang usaping ito. Sapagkat buhay na mismo natin ang pinag-uusapan dito at buhay ng ating mga anak at yung susunod na henerasyon ng ating pamilya ang pinag-uusapan dito. Amen. Kaya maging aware po tayo. Maging
involved po tayo lagi sa ganitong klaseng usapin. Yeah, amen. Salamat po sa inyo at nawa sa susunod na Biyernes, magkita-kita po muli tayo. Sir Rudy, basahin ko muna itong huling comment ni Sir Cesar De Hos. Sabi rito, the successful and happy family life is when we obey the principle of the Word of God and applied it in our spiritual life. Alam niyo po, napakaganda po yung comment ni Sir Cesar De Hos. Ano po? Alam niyo po, Yes, amen. especially yung sinabi niya rito, principle of the Word of God and applied it. Yun po ang napakahalaga sa lahat. Wow, that's Lahat right. po ng ating napapakinggan sa araw ng pananambahan, mga kapatid, napakaganda. Napakaganda. Ngunit, nagkakatalo po tayo sa application. Kaya nga po, wala pong halaga ang ating mga napapakinggan kung hindi po natin ito na i-apply. Kaya mga Yan. kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, makinig tayo at ipamuhay natin upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya. At maraming salamat muli at of course, binabati ko yung aking pamangkin, si Maricar, no? Si Mayel Giano, no? Na nagbo-monitor sa ating programa. Amen. So maraming salamat mga kapwa ko ama ng tahanan at sa ating mga taga-subaybay na kung saan kasama natin ngayong tanghaling ito. At salamat sa Panginoon sa inyong pagsubaybay at patuloy nawa tayong magpalakasan, pagpalakasan sa pamamagitan ng programang ito upang magkaroon tayo ng maayos at magandang buhay sa ating tahanan. So muli, mga kapatid, ay ang oras po ay hindi hinahabol pero tumatakbo. Kaya pansamantalang magpapaalam na po kami na ni Sir Rudy at sa susunod ng Biyernes ay muli magkasama-sama po tayo. Sa ngalan ng ating mahal na pastor, Pastor Hila Rueda, kami po ay nagpapaalam po sa inyo at lagi po naming sinasabi na to God be all the glory. Maraming salamat at magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. God bless us all. Thank you po.